Pumunta kami sa Dingalan, Aurora at pagdating namin ramdam pang hagupit ng bagyong dumaan. Mga punong nabuwal, putik sa daan at katahimikang parang may tinatagong kwento ang lugar. Akala namin normal na camping lang, pero hindi. Ito na ata ang pinaka nakakakabang camping experience na naranasan ko kasama ang Team Tiwalag. Na-stranded kami sa isang dalampasigan na napapalibutan ng dagat at sapa. Hindi na tayo pwedeng nakatayo dun sa kabila na behero. Nakataas ng tubig. Walang kasiguraduhan kung makakauwi ba kami o kung kakayanin namin ang gabi. Dalawang araw na paglalakbay, buti may dala tayong power station. Maraming salamat po sa pagkupkup sa amin ng 2 oras. Grabe ang aksyon, grabe ang takot at grabe rin ang saya. Puno ng kwento bawat minuto. At sa gitna ng unos, dito namin napatunayan kung gaano katatag ang samahan at tapang ng bawat isa. Ito ang kwento kung paano namin hinarap at nalampasan ang lahat ng pagsubok na ibinigay ng Dingalan. Welcome to one of our wildest adventures. Starts to show where the mountains rise and rivers flow, a brand new chapters roll high on the motorcycle wind, leaving worry in the dust. Ayan, so nandito tayo ngayon kina Brother Ellie. At meron tayong pupuntahan na isang spot. Maganda tong spot na to mga behero. So assemble kami dito and then take off kami maya maya rin. Oras natin ngayon 11:11. Dito kami nakita-kita sa Pangasinan. Gabi ang take-off namin dahil may trabaho pa ako pati na rin ng ilan sa mga kasama. Galing pa kaming Baguio na MJS, kaya pagdating namin at nang makompleto ang grupo, diretsong biyahe na agad. Kompleto sana ang Team Tiwalag, kaso wala sila kotserong artist. Bago bumiyahe, naggas muna kami. Bumili ng tinapay at iba pang mga kailangan para sigurado. Lalo na't hindi namin alam kung may mabibilhan pa sa lugar na pupuntahan namin. Magandang gabi mga behero. Magandang umaga na nga pala. Madaling araw na mga behero. So nandito tayo ngayon sa may San Jose, Nueva Ecija. Nagpatuloy kami sa paglalakbay at sa daan pa lang sinalubong na kami ng realidad. May nadaanan kaming truck na naaksidente. Doon pa lang ramdam na namin na hindi biro ang biyahe. Pahinto-hinto rin kami para makapagpahinga dahil mahaba ba talaga ang takbuhan namin ngayong gabi. Ayan, 2:36 or 2:40 ng madaling araw mga behero. Dito tayo ngayon sa Mega Baldon. First time mo lang dito bro? Oh, first time ko dito. Ano masasabi mo sa Gabaldon pre? Madilim. Madilim. Alas 2 pa naman nandito sa Gabaldon. You having fun bro? Yeah, of course, man. Are you having fun direct? I'm having fun. Yes. Pagdating namin sa Dingalan, mas lalo naming nakita ang tindi ng hagupit ni Bagyong Uwan. So ulit yung landslide. Mga gumuhong lupa, mga punot poste na nagtumbahan, bakas na bakas ang pinsala. Parang bawat kanto may kwento ng unos. Madalim. Madalim. Tatawid tayo ng ilog ngayon. River crossing. So dito daw dapat yung tawiran. Pinsala Kaso, to ng uwan, no? Pinsala ng uwan. Kaya lumawak. Tapos mas malalim na ngayon. Ibig sabihin. Uwan, ibig sabihin ulan. Talaga? Oh, salitang Bisaya. Sa Bohol, ganun din. Uwan. Uwan. Isa-isa naming itinawid ang mga motor sa medyo mababaw na bahagi ng sapa. Kailangan naming dumaan dito dahil ilang metro na lang, mararating na namin ang pinakaspot. Ayon kina Direk, dati raw maliit lang ang tawiran na to nung huling punta nila. Pero dahil sa hagupit ni Bagyong Uwan, lumawak at medyo lumalim mga agos. Gayunpaman, kinaya pa rin ng bawat motor. Touchdown mga behero. Dito na tayo ngayon sa spot. Medyo natagalan kami. Mag-alas 6 na ng umaga. So titignan na lang natin mamaya kung ano yung ganda nitong spot natin. Grabe itong nangyari dito sa lugar. Lumiwanag na, so mas nakikita natin yung kabuuang damage nung Bagyong Uwan. So nagsiset up na yung mga kasama natin ng mga shelter nila. So meron tayo dito nakita nagfi-fishing. Tingnan natin kung marami-rami na silang huli. Good morning pala dito sa may Dingalan, Aurora. Solid. Daming mga puno nagtumbahan, mga posteng nagtumbahan. Grabe yung mga kahoy, dami. Grabe yung lalaki rin ah. Bebenta niyan kaya?
Ay, pang ulam lang? Taga dito lang kayo kaya? Hindi, gabal dun po. Ay, Gabaldon. Ay, dumayo lang po talaga yun. Ayos. Pero dati na po kayong nag-spot dito. Ilang beses na rin po kami nagpabalik-balik dito. Uy! Meron na rin, dami na rin oh. Yung mga malalaking bangka nila, buti na safety nila dyan sa medyo mataas na parte. Elevated. Gagawin na nating pole itong matigas na part ng dahon ng nyog. Mga behero, i-charge lang natin yung phone natin. Ayan, kasi lowbat na tayo. 23%. Ayan. Buti na lang dala natin ngayon yung ating portable power station. Yung EcoFlow River 3 Max Plus. Napakalaking tulong sa mga biyahe natin. Nilalagay ko pala siya mga behero dito sa ating dry bag na 40 liters. So naka 100% tayo ngayon. 1.7 days ang runtime niyan kapag naka standby. So saksak natin dito. Tapos i-on natin yung AC. Kasi AC output tong gagamitin natin. Makikita nyo yan, mag turbocharge. Bilis. Ayan. So titingnan natin kung ilan yung mauubos nating power sa camp na to gamit itong ating power station. Bali 100% tayo nag-start. Magandang hapon mga behero. At nagising tayo kasi may naririnig tayong patak ng ulan. Akala ko na nanaginip tayo, yun pala. Talagang umuulan mga behero. So kakatapos lang niya ngayon. At so far hindi naman tayo masyadong nabasa. May mga pumunta dito banda sa medyo basa tong part na to. Naramdaman ko rin kaya nilagyan ko na lang dito mga behero. May mga nakalagpas pala dito sa carabiner natin. So nilagyan ko lang dito sa ng isa pa na linya. Tara pre! Sakto, marami pang saksakan tong EcoFlow. And so kahit yung mga kasama natin mga bero is nasusuplayan din ng power. Pwede rin silang makapag-charge dahil marami naman tong AC output. So isa dito sa harapan, dalawa dun sa likuran. Yan, charging na. 3 baterya yan mga bero. So currently china-charge natin is 3 baterya ng GoPro phone na 2. And total watts niyan is nasa 69 to 70 watts. At kapag tuloy-tuloy natin china-charge to 3.6 hours. Yan yung run time niya mga behero. So nasa 97% tayo. May bago nga pala akong na-discover na product mga behero. Itong Bite Black Sand Mite Spray. So anti-nick-nick. Dito naman sa area natin wala namang nick-nick mga behero. Pero gumamit pa rin ako just in case lang na may mga insekto is ma-prevent na kagatin tayo. Ito yung masaya sa mga raw spot mga behero kasi merong mga libreng buko. Gaya nito. Ito nga pala yung spot natin. Sinigurado nating walang malalaglag sa atin na buko mula doon sa taas. Kaya medyo malayo-layo yan. May clearance yan dito sa ating mismong shelter. Dito naman wala namang malalaglag. So safe tayo dyan. Tumuhos na naman yung ulan. Bigla kaming binayo ng malakas na hangin, yung tipong parang may paparating na bagyo. Mula sa maaraw na pagdating namin, unti-unti itong nagdilim hanggang sa bumuhos ang ulan ng sobrang lakas. Kanya-kanya kaming kapit sa tarp, umaasa na lilipas din ang buhos. Wala kaming magawa kundi maghintay habang unti-unting lumalakas ang hangin at ulan na parang sumusubok sa tibay namin. Ang hindi namin alam, mas malaki pa palang pagsubok na naghihintay pagkatapos nito.
Hindi na tayo pwedeng nakatayo dun sa kabila, mga behero. Nakataas na yung tubig. Yung mga falls na dun, no? Dati wala yan kanina. Itong tubig na to, Lumawak na, tumaas na rin. So negative na kaming makaalis. so kahit negatibo na yung nangyayari, always stay positive. Look at the bright side of things. If there is only 1% to survive, then you have to take that 1% to survive. Stranded kami mga behero, umapaw na ang tubig sa sapa kaya hindi na talaga ligtas tumawid pabalik. Isang pagkakamali namin ay hindi namin na-check ang weather forecast at kahit walang bagyo, meron pa rin palang amihan na nagdadala ng pabugso-bugsong ulan sa lugar. Kalmado naming sinuri lahat ng options na meron kami. Umupo kami, kumain muna at nag-isip ng plano kung paano kami makakatawid o makakaligtas sa sitwasyon. Buti na lang may mga batang kasama kami na taga rito. Sila ang kinukuhanan namin ng impormasyon kung gaano kabilis tumaas ang tubig, paano gumagalaw ang sapa at kung anong dapat naming bantayan. Kain ka na. Mamangan di oyo. Mga dian. Oyo. Mamangan di oyo. Oo. Mga dumagat. Check natin yung ating power station. So may 75% pa tayo. 1.3 days pa yung kaya niya itagal. Kapag ito yung charge natin. Isa na lang naman na battery. So pang-anim na natin to na battery ng GoPro. Pagkatapos namin kumain, nagkaroon kami ng pagkakataon na itawid ang mga motor nang bahagyang tumigil ng malakas na ulan. 3 down. Humupa rin kahit papaano ang sapa. Hindi na kami nag-aksaya ng oras dahil alam naming anumang minuto pwede na namang lumakas ang ulan at tumaas ang tubig. Buti na lang kami ang magkakasama. Subok na namin ang bawat isa sa mga ganitong sitwasyon. Kaya kahit hirap, matagumpay naming naitawid ang lahat ng motor sa kabila ng lakas ng agos. Palis na kami mga bahero. Siya naman pagganda nitong panahon. Maraming pinaglalaroan ng panahon. Lisanin na lang namin tong spot mga bahero. Ang pinaka-importante, may natutunan kaming aral mula sa pangyayaring to. At sana kayo rin mga biyahero, palaging i-check ang weather forecast, lalo na kung may dadaanan kayong tubig o ilog. Laging back to basic at huwag ipagsawalang bahala ang sinyales ng kalikasan. Napagpasya naming lumipat ng spot at pumunta sa Mayantok Tarlac dahil malam na spot si Direk doon at maaraw naman ayon sa weather forecast. Tatlo na lang kaming naiwan. Ako, sa MJS at si Direk Gino habang umuwi naman ang Motor Brothers. Ginabi kami sa biyahe. Nasa Laur, Nueva Ecija na kami nang abutan kami ng antok at pagod. Buti na lang mababait ang mga bantay sa Municipal Hall. Pinatuloy nila kami para magpahinga sandali at makabawi ng lakas. Dito tayo sa may Municipality of Laur. Anis, hindi pa tayo Philippine Looper yan. Municipal. Patuloy tayo sa munisipyo. Sorry. Pag Philippine Looper na tayo. May pabanda. Dito tayo na 7:27. So, kahit isang oras lang. Maraming salamat po sa pagkupkup sa amin ng 2 oras. Basta rin tayo pero tuloy natin ang ating biyahe. Andito na tayo ngayon sa spot natin kung saan tayo mag-overnight. Bali, alauna na ng umaga mga behero. 1:08. See you guys tomorrow. Good night everyone. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ito bukas. Good morning mga behero mula dito sa Mayantok Tarlac. Ganda ng spot natin Go pre. Dito tayo maliligo mamaya, ganda Charge tayo ng mga gadget natin kasi nalobat tayo dahil mahaba ba yung naging biyahe natin. So nung ginamit natin nung nakaraan nasa 100% pa, so ngayon 61 na lang siya. Pero 1.1 days ang standby run time niyan. So i-charge natin lahat ng mga lobat. 16% turbocharge. Charging na tayo lahat ng mga gamit na nalobat kahapon. So 49 watts current output. Tapos 59% battery percentage. So kapag tuloy-tuloy natin charge lahat, magtatagal siya ng 3.3 hours. Ito nga pala mga behero, yung pwesto natin ay hindi campsite kundi isang resort. So marami tayong mga kasama ngayon.
At expected na maraming dadagsak dahil weekend ngayon. Malawak yung kabuuan nitong resort. Maraming mga cottages. Meron pa doon sa dulo. Habang abala kami sa pagluluto, mga behero, siya namang pagsama ng panahon at nag-start ng umulan. Sinusundan kami dito. Balat yung talaga. Balat na puwet. Para lahat ng spot na pinapaulan eh. Pero ang sabi sa weather forecast, maaraw ngayon, walang ulan. So mali yung forecast natin. O sadyang sinusundan lang tayo ng panahon. Pita bread with apple pie. Ano din nakakasal yun? Balang pag di ba? Sarap. Siyempre, pagkatapos kumain, alam na, maliligo tayo ngayon sa ilog. At meron daw alam na spot si Direk doon, banda sa unahan. Kasi daw malalim, tsaka medyo mas kalmado yung tubig. Compared dito, na galit na galit. Ganda! Linis ng tubig, parang nasa Zambales. Hey, rolling. Over here on an uncharted road, he's riding where the path less taken starts to show. Where the mountains rise and rivers flow, a brand new chapter's roll. High on the motorcycle wind, leaving worry in the dust behind. He's finding all his healing, peace of mind. Yeah, it's peace of mind. Yeah, it's peace of mind. Natapos natin yung ating 2 days na camping gamit ang ating EcoFlow River 3 Max Plus at meron pa tayong 32%, so 13.6 hours standby pa nito. Marami pang phone at saka camera batteries ang kaya nito, mga behero, pati na ilaw. Hindi pa natin nauubos ng mga behero itong River 3 Plus, so how much more kapag dala-dala natin yung extra battery. So talagang pang malakasan, pang balagbagan na yung mga pwede nating ma-charge, mga behero. So ito yung spot natin ngayon, napakaganda. Ayan. So mga behero, sa mga gusto makakuha ng River 3 Max Plus na EcoFlow, at kung gusto nyong i-check yung mga ibang units sila, ilalagay ko sa description box yung code ko para makakuha kayo ng extra 5% off. And maganda pa dyan, naka-sale sila, mga behero. So samantalahin nyo yung sale nila, maaari kayo makakuha ng solar panel at syempre big discounts. Ayan. So maraming salamat, mga behero, sa pagsama. Hanggang sa muli, as always, mga behero, God bless and peace out. I see colors in the cracks of stone, the beauty of a life I call my own. No way to bear, no debt to atone.